po ng tanghali, 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ngayong araw na ito ng Martes. Ay, Lunes pa lang. Lunes pa lang. Tama, Madali ka, tama. Lunes lang ngayon. Lunes nga pala ngayon. Mahirap talaga na nagbakasyon ng 2 araw. Sana Lunes o, ika-23 ng buwan ng Pebrero. Tama. May 2026. Si Senyor Ray Pacheco na po, inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alauna po tayo ng hapon sa paghatid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Ayan ha, Lunes o. Isang linggo na naman tayong gayod, Senyora. Kailangan talagang ganun eh. Yung mga amigos at mga amigas natin. Pero tuloy-tuloy ang panangalian natin ha. Abang kayo nananangalian, tuloy-tuloy ang paghatid namin sa inyo ng mga umatikabong mga balita. Tama. Kasama natin ang buong person ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Elite 23 TV. Ganun din po ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Elite 23 TV sa kabuuan po ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Lunes dito sa Senyor Balita! At nangunguna sa ating mga balita, Senyor Balita! Malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Lalarga na naman bukas po yan. Bukas. Senyor Balita! Drug war victims. Naku, umalma sa akusasyong galing daw po sa buwis ang gastos sa pagbiyahe nila para dumalo sa ICC hearing sa the Netherlands. Senyor Balita! Malakanyang blanco pa kung mapapabilang sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos ang issue ng anti-dynasty bill. Senyor Balita! Bilang ng mga individual na epektado ng shear line sa Mindanao, umakyat na po sa mahigit 700,000. Senyor Balita! Shear line pa lang yan, ha? Shear line pa lang yan. At syempre, bago po tayo dumako sa ating wala pa. Okay. At 4 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ihatid po namin sa inyo ang pinaka-latest na lagay ng ating panahon. Pagkalipas lang ng ilang mga, pakikipag-ugnayan lang po. Pakikipag-ugnayan lang po tayo, sandali lang. Pero ihatid na muna namin muna sa inyo. Andiyan na ba? Okay. At inantabayan na lang po natin si Mr. Dan Villamil. Ano pangalan ng ating maghahatid ng ating pag-asa ng weather? Okay, si Dan Villamil. Okay, nasa linya na po ang ating pag-asa sa pamamagitan po ni Ginoong Dan Villamil para po malaman natin ang pinakauling lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes. Okay, Mr. Villamil, magandang tanghali. Magandang tanghali po at sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at maliit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, dahil sa epekto ng shear line at easterlies, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa dito sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Asahan dyan natin yung mga kaulapan at pataas sa tsansa ng pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening ng mga thunderstorms, especially dito sa bahagi ng Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng ating bansa dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Agulat. Muchas gracias. Marami pong salamat, Mr. Dan Villamil. Mula po sa Pag-asa, pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes. 6 minutos na makalipas ang alas 12 ng inyong pananghalian. Habang tuloy-tuloy na po tayo, entra na tayo at aariba na tayo sa mga umaariba nating mga balikas. Sa Pebrero 24, ang panibagong dagdag presyo po na sa mga produktong petrolyo natin, senyora. At batay po sa abiso ng Shell Pilipinas Corporation,
at Clean Fuel, kapwa magtataas po ng piso at 20 sentimos kada litro ng diesel at kerosene, habang 60 sentimos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ipatutupad din ng Clean Fuel ang kaparehong price adjustment bukod po sa kerosene. At epektibo ang nasabing dagdag presyo alas 6 ng umaga. Ito po ay bukas para po sa Shell at Sea Oil. At habang alas 4:01 naman ng hapon bukas para po sa Clean Fuel. Ocho minutos makalipas sa alas 12 ng tanghali. Dagan natin mga pangunahing balita, itinanggi namang ng mga drug war victim ang aligasyon na galing po sa kaban ng bayan at pinondohan ng mga komunistang rebelde ang pagbiyahe daw nila sa the Netherlands para po dumalo sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti, mga non-government organizations at private individual ang tumulong sa pagpondo para po sa pagbiyahe ng mga biktima. Wala anyang anumang halaga ng pera ng taong bayan ang ginamit dahil inipon ng mga biktima ng ilang taon ang nasabing budget para makadalo sa pagdinig dito po sa ICC. Tinulugsya rin nila ang kalat na maling impormasyon, pananakot at online harassment laban sa kanila at sa kanilang pamilya. Hinamon po ni Atty. Conti ang mga nagpaparatang na patunayan kung sino ang nag-aakusa ng nasabing aligasyon. May report muna tayo mula kay Jen Patrolia. 2 araw bago pa ang paggunita ng EDSA People Power Revolution, Maximum Tolerance, ipatutupad daw po ng NCRPO. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Ininspeksyon ng National Capital Region Police Office ang paligid ng EDSA People Power Monument upang matukoy ang eksaktong pwesto ng mga tauhan ng pulisya sa nalalapit na paggunita ng EDSA People Power Revolution sa Miyerkules. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, mahigit 14,000 pulis ang deploy sa iba't ibang convergence areas kabilang ang People Power Monument, EDSA Shrine at paligid ng Malacanang Palace. Iginiit ng NCRPO na mananatili ang parehong protocol, maximum tolerance at paggalang sa karapatang pantao, bagamat may ilang grupong nagsabing magsasagawa ng rally kahit walang permit. Sinabi ng NCRPO chief na paiirali ng pulisyang pakikipag-usap sa mga lider at susundin ang panuntunan na no permit, no rally, kasabay ng pagtiyak sa kaligtasan ng publiko. Magkakaroon din anya ng skeletal deployment sa mga susunod na araw ang mga otoridad upang agad makaresponde sa posibleng lightning rallies. Narito ang tinig ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin. Nagkandak po tayo ng ocular inspection para i-pinpoint po yung mga pwesto ng ating kapulisan para ma-determine natin at makita yung physical na peak ng bawat isa. At makita natin yung panggagalingan ng tao, and at the same time, makikita rin natin kung ano yung dapat na adjustment na gagawin natin in case hindi po masunod yung mga plano ng ginawa. Paalala naman ng NCRPO na nag-aantabay ang pulisya hindi bilang kalaban, kundi upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga dadalo sa paggunita ng anibersaryo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang mayong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Jen Patrolia. Nagatid sa ating orasan 12 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Antala, dumako tayo sa Camp Aguinaldo, sa Camp Rame. Andun ang ating kasamang si Senyor Jopel Peleño. General Nartates, iniutos ang post-service crackdown sa mga dating pulis na sangkot umano
sa sindikato. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jopel Peleño. Jopel? Hoy, Jopel. Wala ba? Okay. Ikinasaan ng Philippine National Police ang malawakang post-service integrity crackdown kasunod ng mga ulat na 10 dating opisyal ng pulisya ang sangkot umano sa mga criminal syndicate. Dahil dito agad nasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga intelligence at investigative units ng Camp Crame para magsagawa ng masusing verifikasyon laban sa mga sangkot na dating opisyal. Patunay ito ayon sa PNP Chief na nananatiling prioridad nila ang paglilinis sa kanilang hanay. Naniniwala ang general na maaari pa rin kasing magdulot ng panganib ang mga former police officer kung gagamitin ng mga ito sa maling paraan ang kanilang mga kasanayan at kaalaman. Bukod ang agarang investigasyon, iniutos din ni PNP Chief General Nartates ang muling pagsusuri sa internal monitoring system ng PNP upang maiwasan ang katiwalian na maaring magpatuloy kahit nagretiro na o natanggal na sa serbisyo ang isang pulis. Dagdag pa ni General Nartates na palalakasin nila ang mga isinasagawang ethics training at mga workshop laban sa katiwalian habang paiigting naman ang mga mekanismo ng maagang pagtukoy sa mga tiwaling pulis lalo na iyong mga nasa sensitibong PNP unit. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Direktamente mula po sa Campo Crame, nagatid sa ating orasan 14 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, aminado po ang Malacanang na hindi nila tiyak kung mababanggi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang tungkol sa Anti-Dynasty Bill. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaantabay ang Executive Department sa kung gaano magiging kabilis ang Kongreso para po pagtibayin sa kanilang hanay ang nasabing panukala. Nilinaw ni Jose Castro na kapag naisubiti na sa Pangulo ang proposed bill mula po sa Kongreso, darapaan niya ito sa kaukulang pag-aaral ng Office of the President. Binigyan din ng Malacanang na isang magandang senyales ang ginawang pagdo-double time ng Kongreso para ipasa bilang batas ang Anti-Dynasty Bill sa lalong madaling panahon. Minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umabot na sa mahigit na 740,000 individuals o katumbas ng mahigit na 197,000 families ang naepektuhan ng shear line sa Mindanao. Batay po sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, apektado ang 469 barangay sa Davao Region at Caraga. Sa bilang na ito, 22,205 katao o 89,110 pamilya ang pansamantalang nananatili po sa mga evacuation center habang 10,047 katao o 2,672 pamilya ang nakikituloy po sa ibang lugar. At inulat po ng DSWD na aabot sa 27 ang totally damaged habang 53 partially damaged at ng mga bahay. Umabot naman sa 45.9 million pesos ang naipamahaging tulong pinansyal at ayuda sa mga epektadong residente. Samantala, inulat po ng Office of Civil Defense o OCD na 8 na ang nasawi dahil sa epekto ng shear line sa Davao Region. Samantala, nagbabalik naman si Jopel Peleño mula naman dyan sa Campo Aguinaldo. Pagiging non-partisan ng AFP, tiniyak kasunod ng nalalapit na anibersaryo ng EDSA Revolution. Detalye mula kay Jopel Peleño. Jopel?
Kinikilala ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang karapatan ng mga Pilipino sa paglulunsad ng mga demonstrasyon bilang bahagi ng komemorasyon ng 40th anniversary ng EDSA Revolution sa Pebrero 25. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, na patuloy nilang isusulong at poprotektahan ang constitutional rights ng taong bayan kasagawa ng mga mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng saloobin laban sa pamahalaan na nakasalig sa isinasaad ng batas. Tiniyak ni Trinidad na mananatiling profesional at non-partisan ang AFP na bahagi ng kanilang mandato. Hindi aniya sila makikibahagi sa anumang politikal na pagkilos pagkus pagtutuunan nila ng pansin ang kanilang pangunahing misyon na siguruing napoprotektahan ang soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Nakahanda naman ani Trinidad na magay ng asiste ang AFP sa PNP sakaling kailanganin upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa mismong araw ng anibersaryo ng EDSA Revolution. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Mga Chopel, direktamente mula po sa Campo Aguinaldo, nagatid sa ating orasan, 18 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nabantalang kumpiyansa ang Philippine National Police na nasa bansa pa rin yung dalawang high-profile wanted person na si dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag at negosyanteng si Charlie Atong Ang. Talaga? Talaga? Totoo yan? Yan ang sabi. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., malabo daw pong bumalik si Bantag sa Cordillera kung saan taliwas ito sa nang nabanggit ni Interior Secretary John Vic Rimulya na itinatago ito ng tribo sa kabundukan. Tiniyak po ng hepe ng pulisya na may nakalatag ng plano ang PNP para po mahuli si Bantag, pati na rin ang negosyanteng si Atong Ang. Samantala, ayon po kay General Nartates, hindi bababa sa 10 operation na ang kanilang isinagawa para tugisin si Ang, ngunit ang lahat ng negatibo, ang lahat ng pagtuntun ng mga otoridad. Disinwebe minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Babalik si Jen Patrolya. Dalawang jeepney operator sa Kambal Plaka modus. Ayan, pinagpapaliwanag na po. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jen Patrolya. Jen! Naglabas ng show cause order ang Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa dalawang operator ng pampasaherong jeepney kaugnay ng sinasabing Kambal Plaka scam sa rutang Tanawan, Calamba. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kasama ring pinasasagot ang mga driver matapos makumpirma ang ulat na may dalawang sasakyang gumagamit ng iisang plaka na isang illegal na gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng umiiral na batas at regulasyon. Pinagpapaliwanag sa notarized na liham ang mga operator kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang Certificate of Public Convenience o CPC at nakatakda ang pagdinig nito sa Marso 13. Babala naman ng ahensya na maaaring patawan ng multa na hindi bababa sa 5,000 piso at posibleng pagbawi ng prangkisa ang sinumang mapatunayang lumabag. Ang Kambal Plaka ay panliling lang kung saan dalawa o higit pang sasakyan ang gumagamit ng kaparehong license plate number. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Jen. Nagatid sa ating orasan 21 minutes o 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagkilos protesta ang ilang organisasyon sa labas ng International Criminal Court para po ipanawagan na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito ang mga grupong Gabriela International Coalition for Human Rights in the Philippines at Rise Up for Life and for Rights. Dapat din na si Duterte ay naharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng sinasabing extrajudicial killings sa war on drugs campaign ng kanyang administrasyon.
Kaugnay nito nakatagda ng simulan ang confirmation of charges laban po sa dating Pangulo ngayong araw na ito. 22 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kaya muna natin ang report ni Jun Samson. Yung banat ni Attorney Roque na reward ni Pangulong Marcos kay Attorney Matibag ang pagiging NBI Director itinanggi. Detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor Maring Enanggi at kinuantra ni bagong National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang pahayag ni Attorney Harry Roque na premyo o reward ng Marcos Administration ang pagkakatalaga sa kanya sa NBI. Magugunitang naghain ng disbarment case si Matibag laban kay Roque matapos nitong inilabas ang video na nagpapakitang gumagamit umano ng illegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero iginiit at kinumpirma ni Matibag na peke ang naturang video. Nilinaw ni Matibag na nung nanalo si PBM ay nag-apply agad siya sa posisyon dahil ang linya anya ng kanyang karir ay public service at nung nakapasa siya sa bar exam ay unang-una niyang in-applyan ng NBI pero ngayon lang naibigay sa kanya. Samantala nangako naman si Matibag na magiging transparent sila sa lahat ng iniimbestigahan nilang mga kaso para sa kapakanan ng publiko. Patrol 24, Jun Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tamo ng Millington. Senyor Balita! Salamat ating kasamang si Jun Samson. Nagatid sa ating orasan, 24 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinibak sa serbisyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isa sa mga driver nitong nag-counterflow gamit ang sasakyan ng ahensya. Nag-viral din sa social media ang nasabing insidente na isang uri ng paglabag sa batas trapiko. Ayon kay LT Party Chairman Dor Mendoza II, hindi nila kukonsintihin ang anumang paglabag na maaaring magdulot ng kapahamakan sa publiko, lalo na sa ibang motorista. Ayunin na niyan sa nasabing desisyon na palakasin at panatilihin ang disiplina sa hanay ng mga kawani at maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan. Ang babalik kami sa mga karagdagan detalye pa rin ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, ika-23 ng buwan ng Pebrero. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, eksakto pong 25 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. 28 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong panangalian habang patuloy din ang pag-atid namin sa inyo ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Dito pa rin sa Senyor Balita, si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alauna ng hapon. Samantala, naka-heightened alert na ang Philippine National Police ngayong araw bilang paghahanda sa inasang kilos protesta kasabay nga po ng pagsisimula ng pagdinig ng International Criminal Court sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamayang hapon yan, mamayang hapon. At tayo po kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., inatasan po ang mga regional unit na magtalaga ng Civil Disturbance Management Team upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng publiko at tiyakin naka-standby ang mga medical emergency responder sakaling magkaroon po ng malaking pagtitipon. Mamaya yan. Mamaya pa naman yan . Okay. Anya, anuman ang panig o grupo, nakabantay po ang pulisya para protektahan ang karapatan ng bawat isa at mapanatili ang kapayapaan. Sa kabila ng patutupad na maximum tolerance, inatasan na po ng hepe ang lahat ng pulis na manatiling profesional, umiwas sa anumang komprontasyon at sumunod sa batas. Kaugnay nito, nanawagan po ang PNP Chief sa mga kritiko at taga-suporta ni Duterte na manatiling mahinahon at huwag hayaang manaig ang emosyon na maaaring magbunga ng karahasan o paglabag sa batas. Babalik si Gilbert Perdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Baglunsad ng bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang
dito sa program na pinangunahan po ni Pangulong Marcos, mabigkis ng paglalabas ng pondo sa mga LGU tiniyak ng Pangulo. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Hindi na magiging pahirapan ang pagpapanukala, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto sa bawat komunidad. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos silunsad ang bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program na layong tiyakin na ang mga programa at pondo ng pamahalaan ay direktang napakikinabangan ng bawat probinsya, lungsod at bayan sa buong bansa. Sa kanyang talumpati sa okasyon, sinabi ng Pangulo na mawawala na ang dating sistema na inilalabas lang ang pondo kapag ang mga lokal na pamahalaan ay nakapagsumite na ng requirements sa panukalang proyekto na mabagal at minsan ay nawawala pa raw ang request lalo na sa mga malalayong bayan. Ginit ng Pangulo na kailangan palakasin ng mga lokal na pamahalaan dahil sila ang agarang nakakarinig o yung nakakaramdam ng hinaing ng mga tao at nakakalam ng kalagayan sa kanilang nasasakupan. Iginit ng Pangulo na dapat diretso sa bawat lokal na pamahalaan ng pondo para mabilis ang implementasyon ng mga programa at proyekto dahil hindi niya dapat pinag-aantay pa ang pangailangan ng mga tao. Ngayong taon ay tinaasan ng 34 billion pesos ang Local Government Support Fund o yung LGSF na may kabuang 58 billion pesos na alokasyon, pinakamataas sa kasaysayan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may tataklas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Senyor Perez. Nagatid sa ating orasan, 32 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si John Samson. Attorney Roque, ayun, hinamon po ng NBI, umuwi na at harapin ang kaso. Ang detalye muli ni John Samson, ihatid sa atin ni John Samson. John? Senyor, hinamon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Attorney Harry Roque na umuwi na sa bansa at harapin ang lahat ng mga kaso laban sa kanya. Ito ang naging pahayag ni Matibag sa ambush interview ng mga mamamahayag dito sa DOJ matapos niyang nag-courtesy call kanina kay Justice Secretary Frederick Vida. Nilinaw naman ni Matibag na hindi naman sila nakatok sa kaso lang ni Roque dahil lahat anya ng iniimbestigahan at hinahawakan nilang mga kaso ay mabibigyan ng patas na pagtrato. Samantala, kinumpirma naman ni Matibag na bilang bagong NBI Director ay isa sa pangunahing direksyon at tututukan nila ay ang pagsugpo sa fake news. Ang NBI anya ay hindi para sa iisang tao o grupo lamang dahil mandato nila na mabigyang proteksyon ang publiko at sila anya ay protektor ng taong bayan. Patrol 34, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalik ng kami, naglilingkod ng kami. Senyor Balita! Maraming salamat yun. Samantala, aabot na po sa 145 ang bilang ng mga unauthorized o peking Facebook pages ang natanggal po ng National Police Commission. Ayon po sa NAPOLCOM, ang mga nasabing FB pages ay gumagamit ng kanilang pangalan, logo at identity. Ilan sa mga peking accounts ay nagpakilala bilang Affiliated Examinations Review Centers na nililito ang mga examinees at publiko. Dahil dito pinagutos na po ng NAPOLCOM sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na imbestigahan ito at makipag-ugnayan ito sa Meta. 34 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Your Balita! Welcome para po sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, ang panukalang trimester system ng Department of Education para po sa 2026 to 2027 school year. Ayon po kay EDCOM 2 Executive Director Carol Mark Yee, suportado po nila ang naturang panukala, kailangan pa rin munang siguruhin na handa at magkakaroon ng ayos na konsultasyon sa lahat bago po ito ipatupad. Nabatid na ipinaliwanag kamakailan ng DepEd na isang holistic approach ang trimester system para po mas mabalanse ang time management ng mga estudyante
at ganoon din ng ating mga guro. At sa ilalim ng sistemang ito ay mahati sa 3 termino ang school calendar kumpara sa dating 4 sa quarterly system. At sa mamagitan din nila nito, mababawi ang mga nawawalang araw sa pagkatuto ng mga estudyante dahil sa mga class suspensions dulot po ng mga kalamidad. Nagbabalik si Jelly Mendez. Nandiyan siya sa kamera, no? Si Jelly Mendez. Okay. Pagbuhay sa pagdinig ng Quadcom at Good Government and Public Accountability Committee, ipaubaya na po ng ilang kongresista sa House leadership. Alamin natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, ipaubaya na ng ilang kongresista sa House leadership kung muling bubuhayin ang pagdinig ng House Quad Committee at Good Government and Public Accountability para investigahan ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ito ng panawagan ng Makabayan Black na ibalik ang Quadcom at Blue Ribbon Panel sa Kamara dahil sa mga paratang ni Ramil Madriaga na naghahatid umano ng confidential funds at ang Pogo din umano ang nagpondo sa kampanya ng Vice Presidente. Una nang nagpaabot ng suporta si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong para sa anumang investigasyon tungo sa pag-abot ng transparency at accountability at mas maging komprehensibo ang mga pagdinig laban sa mga sangkot na opisyal. Nilinaw naman ni House Committee on Dangerous Drugs at Chairperson Jonathan Kit Flores na sa kasalukuyan ay wala pang ibang usapin na kailangang talakayin ng Quadcom at naman anya na nagagampanan ng mga komite ang kanilang tungkulin at dinidinig naman anya ang mga mahalagang usapin. Nilinaw ni Flores na ang issue kay Madriaga ay maaari ng isama sa impeachment proceedings kaya ang House Committee on Justice na ang tamang venue. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez ang uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Mula po rin sa kamera, nagatid sa ating orasan, 38 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Gilbert Perdes mula sa palasyo ng mga Nakanyang. Mga local chief executives nagpahayag ng buong suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Tiniyak ng mga local chief executives ang patuloy na suporta nila sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod na rin ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program sa Malacanang. Sa isang seremonya, nagpaabot din ng manifesto of support sa Pangulo ang hanay ng Union of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of the Cities of the Philippines at League of Municipalities of the Philippines. Sinasalamin daw nito ang pangako ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na may pagtulungan sa national government para maihatid ang responsable, inklusibo at makataong pamamahala. Tiniyak din ito ang pagkakaisa at katapatan ng mga LGU sa pagsusulong ng mga programang pinupundohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o yung LGSF. Sa nasabing aktibidad, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pag-turnover ng approval letter ng financial assistance sa mga lokal na pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totalas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 39 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat si Gilbert Verdes. Mula pa rin po sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, isang alumnus ng Philippine Military Academy Class of 1996 ang nasawi matapos po kung biglang bumagsak habang lumalahok ito sa isang golf tournament bago ang kanilang taunang Grand Reunion dyan po sa Baguio City. Naghahanda 54 anyos na mag-tee off sa ikalawang butas ng PMA Game of the Cavaliers sa Camp John Hay Golf Course nang bigla siyang bumagsak. Agad siyang binigyan ng CPR ng kanyang mga kapwa, alumni at sinugod sa malapit na ospital, ngunit idineklara na rin siyang dead on arrival. Hindi muna isinapubliko ang kanyang pangalan bilang paggalang sa kaidingan ng kanyang pamilya. Ayon sa mga kasapi ng PMA community,
na balot ng lungkot ang naturang insidente, lalo't ang pagtitipon ay bahagi ng kanilang matagal ng tradisyon na samahan at pagbabalik sa kanilang alma mater. 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Suportado ng National Parents Teachers Association ang panukalang trimester system ng Department of Education sa kabila po ng pagtutol ng ilang grupo ayon kay NPTA President Willie Rodriguez. Epektibo ang ganitong sistema at pinatutupad na rin sa mga bansang tulad ng Singapore, Japan at Finland. Mas mahabang terminoan niya ang magbibigay ng sapat na oras para sa remedial classes at mas maayos na pacing ng mga aralin para po sa guro at estudyante. Sa ilalim ng panukala, hati ng 3 termino ang school year na may halos o na may mas mahabang quarter na umaabot sa halos 61 araw bawat quarter. Patuloy naman ang konsultasyon ng DepEd matapos ang direktiba ng Malacanang na magsagawa ng malawak na dialogue para po ipatupad o bago ipatupad ang trimester system sa mga paaralan. Babalik si Jen Patrolia. Relocation site sa Kalumpit para po sa mga epektado ng North-South Commuter Railway Project. Ayun, minamadali na. Ang detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Senior, minamadali na ng Department of Transportation ang konstruksyon ng relocation site sa Kalumpit, Bulacan para sa mga pamilyang maapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, prioridad ng pamahalaan na mabigyan ng maayos at disenteng lilipatan ang mga residenteng apektado ng proyekto. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinatayang nasa 607 pamilya o mahigit 3,000 individual mula sa Bulacan at Pampanga ang makikinabang sa proyektong El Nuevo de Municipio de Kalumpit. Itatayo rito ang 4 na palapag na gusali na may kasamang basketball court, park at playground. Target simula ng konstruksyon sa Abril at matatapos sa 2027. Sa kabuuan, mahigit 4,500 informal settler families sa northern segment at mahigit 12,000 na pamilya sa southern segment ng NSR ang nakatagdang ilipat sa mga relocation sites na binubuo katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak naman ang kagawaran na patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na paglipat ng mga residente. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat si Jen Patrolia. Nagatid sa ating orasan, 43 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namang pepreno ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtatapyas ng policy rate sa ng bansa. At ayon sa Business Monitor International, ang policy rate cut sa Abril ang magiging huli sa sunod-sunod na pagbabawas nito sa mga nakalipas na taon. Mga posibleng epekto ng inflation ang isa sa mga tinitingnan dahilan para pag-isipan na ihinto sa terminal rate na 4% ang policy rate ng bansa. Samantala, nagbabala ang BMI na posibleng makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang tumataas na presyo ng langis, bunsod na rin ng mga tensyon sa gitnang silangan. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes at ika-20 ng buwan ng Pebrero. Magbabalik pa rin kami sa mga karagdagang detalye ng ating mga balita. Kasama natin ang mga bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio, Taliw 23 TV at sa mga karagdagang report natin, pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras. 9 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tapat. Hindi na tapat na. Hapon na, no? At pero tuloy-tuloy pa rin ang panangalian ng ilan. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. Sa kabila na kayo ay nanananghalian dyan. Oy, may mga busog na. O, magkapi-kapi na kayo.
Samantala, may paalala po sa atin ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon sa PAGCOR, Chairman and CEO Aliatenco, matutugunan nito ang publiko o matutulungan nito ang publiko na makaiwas pa sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. At paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee. 50 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tinututukan na po o tututukan na ng National Bureau of Investigation sa ilalim ng bagong pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag ang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa anumang krimen ng kanilang mga serbisyo. Tiniyak ni Atty. Matibag na bibigyang pansin nila ang mga kaso ng agricultural smuggling, cybercrime at mga katiwalian tulad ng flood control scandal. Tatalimaan niya ang NBI sa lahat ng marching orders ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibalik ang tiwala ng publiko sa kanilang ahensya at sa buong pamahalaan. Malinaw po yung instruction po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan po ay pabalikin ang tiwala sa ating gobyerno at labanan po ang mga krimen at palakasin po lalo ang National Bureau of Investigation at proteksyonan po ang ating bansa sa lahat po ng interes lang dapat doon na po kung ano po yung dapat na interes ng ating pambayan. Samantala, binigyan din pa ni Atty. Matibag ang kahalagahan ng modernisasyon upang mapabilis ang proseso ng serbisyo sa taong bayan tulad ng pagkuha ng NBI clearance. Speaking of pizza NBI, isa po yan sa gusto kong tutukan para sa publiko. Palagay ko po marami tayong kababayan na nakaka-experience. May kapangalan, nagkakaroon ng hit sa NBI. Gusto ko pong i-modernize siya. Ngayon may papel pa. Yung ibang jurisdiction, tinignan ko po, QR code, printable po. So inisip ko po yan dahil sa unang-una po, napakarami nating overseas Filipino workers. Tinatawag natin mga bagong bayani. Hirap silang kumuha ng NBI clearance. Baka naman po doon sa malita pamaran, kahit nasa ang lugar sila, pwede silang makakuha at magamit po nila ng maayos. Ni bagong NBI Director Melvin Matibag sa panayam ng DWIC. Senyor Balita! Samantala, ang tabayanan po ninyo sa Aliw Channel 23 at DWIC News TV ang coverage po ng confirmation of charges hearing dito po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Mamaya po yan alas 5 ng hapon. 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handa na po ang National Grid Corporation of the Philippines para sa paparating na summer peak season kung saan po inaasahang mas tataas ang demand ng kuryente sa bansa. Ayon po kay NGCP Public Relations Officer Patricia Ann Roque, mula noong nakarang taon pa ay sinisiguro na nila ang maayos na pagbabato ng supply ng kuryente sa buong bansa. So as far as kami po ay concerned, yung pagbato po natin ng kuryente, sinisiguro po natin yan mula pa last year, no? And pagdating din naman po dun sa dadaanan po ng kuryente, no, na maayos po yung ating mga transmission line para wala po syempreng aberya para ngayong darating po na summer peak season. Dagdag pa ni Roque na inilunsad na nila ang isang programa upang maiwasan ang sabay-sabay na power outage sa iba't ibang lugar sa bansa.
no, yung Grid Operating and Maintenance Program. Yung pagsiguro po na yung mga planta ay available po during the summer season, na kumbaga wala pong naka-maintenance shutdown para po masiguro na enough po yung supply na kakailanganin natin during the summer peak season. So as far as yung dun po sa maintenance shutdowns, yun po yung siguro natin na hindi sabay-sabay magme-maintenance shutdown ang mga planta during the summer. Pero kahit ang ano na lang po natin dito, ang may ibang usapan dito pag forced outage siya or yung unscheduled. Ang tinig ni NGCP Public Relation Officer Patricia On Roque sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Nagbabalik si Jelly Mendez dyan po sa kamera. Matapos ang premature announcement, BP Sara hinimok na gampanan ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, binatikos ng human rights lawyer na si Nery Colmenares ang umano'y premature at maagang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Sa ginanap na nationwide public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, kung saan isa si Colmenares sa mga resource person, iginit niya na karapatan ng pangalawang Pangulo na ihayaga ang kanyang intensyong tumakbo sa kapangulo sa 2028. Anya na sa diskresyon din ng Vice Presidente kung iikot siya sa iba't ibang lugar at magsagawa ng mga aktibidad bilang bahagi ng kanyang estratehiya para sa nalalapit na halalan. Gayunman ay binigyan diin ni Colmenares na ang premature announcement ni VP Sara ay maaari magdulot na maagang pagkakawatak-watak ng sambayanan, lalo na kung agad nang magkakahati-hati ang publiko kung sino ang kanilang susuportahan sa eleksyon. Bukod sa dito ay hindi rin maiiwasan na mapuna ang Vice Presidente, lalo na sa kabila ng kanyang mandato at mga tungkulin ay mas bibigyang prioridad pa nito ang pagsusulong ng sariling political agenda. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang may taodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, tinuldukan na ni Senador Erwin Tulfo ang espekulasyong posible siyang maging running mate ni dating Vice President at ngayon ay naga ni Mayor Leni Robredo sa 2028 na elections natin. Ito ay matapos umugong ang pangalan ni Tulfo bilang pangtapat sa posibleng running mate ni Vice President Sara Duterte sa nasabing halalan. At aminado si Senador Tulfo na kahit mismong kanyang kapatid na si Senator Rapi Tulfo ay re-election ang pagtutuunan ng pansin sa halip na pagtakbo sa mas mataas na pwesto. Pati si Sen Rapi walang interest dahil ang sa kanya for re-election na lang sa Senado kasi first re-election niya ito. Meron pa naman anyang ibang mas karapat-dapat at mas akmang running mate para daw kay Robredo kesa sa kanya. Marami pa dyan naman. Doon na lang mismo sa grupo nila, Madam Leni. Nandiyan naman ang iba't ibang uri pwede itandem sa kanya. Si Sean Teveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Feeling masyado sa Gen Z. So, bakit hindi mo na tumingin doon? Di ba? Dinig ni Senator Erwin Tulfo sa layam ng DWIZ. Senyor Balita! 28 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umaasa rin si Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo na mapapahupa ng kanyang pakikipagdialog kay Ambassador Jing Quan ang tensyon sa pagitan ng Senado at Chinese Embassy. Ayon kay Senador Tulfo, kabilang sa tatalakaying issue ang hinaing mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea at mga insidenteng kinasasangkutan ng Philippine at Chinese Coast Guard. Bagamat meron naman anyang kalayaan sa pagpapahayag, nananawagan si Tulfo sa mga kapwa senador maging sa publiko na iwasan ang mga palitan ng patutsada. Hindi ko po pwedeng sabihin sa mga kasamahan ko na itigil dahil nagkarapatan sila. Maging sila Commodore Tariela kasi meron tayong freedom of speech, freedom of expression na nakapaloob sa ating Constitution. Ang sasabihin lang din hindi natin pwedeng pigilin yun.
ang tinig ni Senator Erwin Tulfo sa panayam pa rin ng DWIC. Senyor Balita! Yan pa rin po ang kabuang mga detalye ng ating mga tampok at mga pangunahing mga balita ngayong araw nito ng Lunes, ika-23 ng buwan ng Pebrero. At siyempre, bago tayo tuloy ang mga wakas, patama ko tayo, umawi ka na sa sarili mo bago mapapawian ng buhay. Kaya, at susunod na po, siyempre pa, ang showbiz ni Anton. Sa loob ko lamang ng ilang sandali. At siyempre, si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, kami po ay nagpapakita ng tama, nagdidig po ng tama. Adios! Hasta mañana!